Video game. Ito ay tumutukoy sa kahit anong uri ng interactive game na nilalaro sa pamamagitan ng electronic gaming device, computer, TV, o mobile device gaya ng cellphone. Ayon sa German company na Statista, nasa 3.24 billion ang kabuuang bilang ng video gamers sa buong mundo noong taong 2021. 38% sa mga ito ay nasa edad 18 hanggang 34 at 20% naman ay edad 18 pababa. Sa State of Online Gaming 2021 report ng Limelight Networks Incorporated, mahigit 9 na oras bawat linggo ang nakukonsumo ng players sa paglalaro ng video games. Ito ay mas mataas kumpara noong 2018 at 2019. Ang paglalaro ng video games ay addictive. Ang video game addiction ay ang paulit-ulit o persistent na gaming behavior kung saan nahihirapan ng isang tao na kontrolin ang paglalaro at nagdudulot ng pagkaantala o kapabayaan sa ibang mga mahalagang bagay o gawain sa buhay. Ayon sa American Psychological Association, ang taong may video game addiction ay nakararanas ng sumusunod. Sobrang oras sa paglalaro ng video games, mahilig mag-isa, kawalan ng interes sa ibang gawain kasama na ang edukasyon, relasyon sa pamilya at iba pa, at patuloy na paglalaro sa kabila ng kabalisahan at ibang hindi magandang nararamdaman. Ano ang masasamang epekto sa katawan ng paglalaro ng video games? Kinakitaan ng mas mabagsik at matapang na pag-uugali ang mga video game players, partikular sa mga batang edad 10 pababa. Mas mataas rin ang panganib ng seizure o konvulsyon sa mga addict sa video games. Bumababa rin ang kakayanan na makipaghalubilo sa ibang tao. Bumabagsak rin ang mental health at nabobobo ang mga lulong sa paglalaro ng video games. At mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng depression at mahirapang makatulog o magka-insomnia. Dahil dyan, ibinilang ng World Health Organization ang gaming addiction bilang isang malubhang sakit noong taong 2018. Konektado rin ang video games sa ilang mga kaso ng violence o krimen. Gaya ni Zachary Burgess na 20 taong gulang. 2013 nang siya'y maaresto dahil sa pagnanakaw ng truck, paghidnap sa isang babae at pagbangga sa ibang mga sasakyan. Ito ay sa pagnanasa niyang maranasan kung paano ang nangyayari sa video game na Grand Theft Auto. Gayun din noong 2008, ang pagbaril ng 16-year-old na si Daniel Petrick sa kanyang mga magulang dahil sa hindi nila pagpayag na ito ay maglaro ng video game na Halo 3. Dahil sa findings sa mga pag-aaral at mga record ng violence at crime cases, marapat nating iwasan ang paglalaro ng video games at maging ang iba pang mga aktibidad na nagdudulot ng adiksyon.